makakapanayan ng aming kasamang sa Emil Carrion, si QCPD Station 6 Commander, Superintendent Eliazar Sr. Emil? Magandang umaga, Audrey, at tayo nga ay pinalad. Nandito ang mismong Station 6 Commander ng QCPD, si Colonel Eliazar Mata, na sariwa-sariwa, bagong-bagong naitalaga sa isa sa prime communities ng Quezon City. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Emil. Magandang umaga po sa masugid na taga-subaybay ng balitaan at sa mga anchor na si Ma'am Tia, si Sir Rodri, si Ma'am Bibian. Okay. Magandang umaga po. Sir, ano po ang inyong naramdaman pagdating nyo sa Station 6 na bago kayo na-assign bilang isang prime community at talaga namang isa sa mga posisyon sa Quezon City na talagang inaalagaan dahil ito ay maraming mga komunidad dito. Ano po ang inyong naging assessment kaagad, sir? It's a big challenge on my part, sir, no, na may talaga tayo rito ng ating pamunuan, ng ating director na si Chief Superintendent Richard Almano. Since ito yung isa sa critical na station sa Quezon City Police, nandito po yung House of Representatives, nandito po yung audit na ngayon medyo nasa balita po talaga. Andito po yung DSWD, andito po yung civil service. At ito po ang pinakamalaking, in terms of population, pinakamalaking population sa Quezon City. And in terms of crime rate, expectedly, tumataas din siya since yung population niya ay malaki po talaga. At ang land area niya ay malaki rin po na measuring 34.187 square kilometer po. Lawak, sir. Opo. So parang isang municipality na po sa probinsya, para na kayong... Opo, ang population ng police station number 6 is 1,087,127. Bali ba, yung station 6 po comprises of 6 barangay, big barangays. Ano po yung mga barangay na ito? Yung barangay po na to barangay Batasan Hills, barangay Commonwealth, barangay Holy Spirit, barangay Payatas, barangay Old Balara, barangay Bagong Silangan, which ng last typhoon na hit talaga nung floodings. Floodings, itong habagat at itong katatapos lamang na bagyo. Sir, ang ating pong kasaming si Pia ay may handang tanong, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nabanggit nyo na medyo mataas nga talaga yung mga bilang ng krimen dyan sa inyong nasasakupan. So sir, hingi lang ako ng update doon sa nangyaring pagnanakaw ng 5 lalaking armado sa isang bake shop dyan sa may inyong area. Opo, may effort po tayo dyan. Special concern po natin yan. Tinututukan ko yan personally in coordination sa SIDU tsaka sa ibang station na na-victimize na itong grupo na to. At hindi ko lang po maiano yung mga effort namin para hindi rin ma-compromise yung ginagawang effort ng kapulisan. Pero na-record po ng CCTV. Ando doon makikita natin yung importance ng CCTV na project ni Mayor Herbert Bautista dito sa Quezon City. So Colonel Mata, paano natin mas mapapaigting yung seguridad natin? Ano po yung measures ng inyong distrito pagdating dyan? Yung yung measures po ng district, una yung deployment na 80-20. Now, in-implement na po natin yan sa station number 6 at re-focus po natin doon sa mga crime-prone area at inaano po natin, re-deploy yung tao. Iniiba po natin yung strategy ng mga former commander at sana pag mapasyalan nyo yung Commonwealth area, makikita nyo po yung natin dyan, Des on Wheel, na nandun sa IBP Road Corner sa Commonwealth and sa Litex Corner Commonwealth. Tapos makikita nyo po yung dyan, yung mga changes na nagawa natin being the station commander for 28 days pa lang po. So Colonel, dyan din po sa inyong area, hindi rin makakaila na medyo mataas din yung bilang ng kaso ng riding in tandem. Ano po ang inyong ginagawa hinggil sa issue na yan? Sa 28 days ko rito po, medyo minimal. Review ko, actually, before na pumunta ako rito kagabi, review ko yung crime rate ko, crime statistics. Minimal naman po yung crime using motorcycle as a tool. At ang
peculiar problem po sa area ko yung homicide, murder, pero na-reduce na rin po. Fortunately, na-reduce with my term. Hanggang Alright. Colonel, sige, babalik ko na kay Boss Emil ang inyong pag-uusap. Sir, paano nyo pong, kanina nabanggit nyo yung inyong mga plano, yung inyong mga strategy na ginagawa ngayon, paano nyo pong napapakinabangan ngayon ang inyong naging training sa inyong pagkaka-assign sa UN mission na ngayon ay nandito kayo naman? Paano nyo po nagagamit ito? nagagamit talaga maraming instances na magagamit mo yung experience mo outside yung sa international aspect. May apply rin dito sa local. Maraming kagaya nung deployment dun sa mga crime-prone area na yung visibility vis-a-vis ng mga directional sign na malalaki. Kasi sa Commonwealth, may linagay ako 3 directional sign na malalaki dyan na very mapapansin talaga. Kahit na hindi mo hinahanap, mapapansin mo na may police sign doon sa lugar na yun. Na nung una, pag malalaman na may police doon. Makikita mo na ngayon na So ngayon, very visible na Visible at po talagang yun, yung nasa Island. presence ng mga kapulisan sa ating community ay talagang nararamdaman. Sir, si Audrey po, meron ding follow-up question. yes, sir. Colonel Mata, good morning. Nabanggit niyo po kanina yung 820 scheme. Ano po ito? Mari po bang pakipaliwanag? Bali yung 80-20 percentage, yung i-assign lang supposed to be sa headquarters is 20% lang. The rest will be performing patrol duties, peace and order. So bilang panghuling katanungan ko po, sir, yung sabi nyo kanina, medyo populated yung nasasakupan ng Station 6. Ano po ba yung ratio ng dami ng inyong mga tauhan kung ikukumpara dun sa dami ng mga o mga mamamayan na nandun? Ang ratio po ng police to population sa police station number 6 is 1 police in every 5,600, something like that. So, ibig pong sabihin nito, talagang sa mga susunod na panahon, talagang kailangan yung magdagdag ng mga tauhan. Opo. At welcome po sa atin yun na magkaroon din ng renovation dyan sa lugar na yan. Maganda nga, ma-divide pa yan. Maraming salamat, Colonel Mata. Nabanggit na rin po ang kakulangan ng ating bilang, pero in spite of that, nandiyan pa rin po ang kahandaan. At nito lamang pong huli na binisita tayo ng ulan, ng bagbaha, pulis pa rin ang first responder. Kumusta po naging trabaho ninyo nitong ilang araw na binabaha tayo, binabagyo tayo, inuulan tayo? Yes, sir. Personally, nag-conduct ako ng search and rescue sa Peacock Street sa Barangay Commonwealth, wherein hundreds of residents doon lumubog yung mga bahay nila. Awa ng Diyos na i-rescue naman natin yung mga matatanda, may sakit, mga bata. And even ginamit yung mobile natin. Sayang lang hindi natin na-document. Ginamit din siya na parang ambulance kasi wala na. Stranded na rin yung mga tao doon. Baha talaga. Ang ganda nitong rescue boat ninyo, sir, na pinapakita ngayon sa ating video. Ang ganda. Mukhang parang ito'y camper shell ang dating nitong rescue boat. Opo. Paano nyo po nagamit yan? Since, di ba sa mga depressed area, mga makikitid, ito yung na-choose kong bangka na makakapasok talaga sa Esquinita. Kaya naging very useful siya nung last search and rescue. Na-appreciate din naman ng mga tao doon na rescue namin. At very useful din ang training ng inyong mga tauhan at lalo kayo bilang team leader. Sir. Opo. Okay, sir. Meron po tayong mga concerns naman sa community na inyong talagang tinututukan. Paano po yung partnership ng komunidad, ng LGU, ng barangay dito po sa Station 6? Welcome po sa amin lahat. Very open po kami sa kanila. At welcome po sa amin lahat ang dudulog sa aming police station. In fact, through our district director, ilinabas niya nga yung police through Death on Wheel na since nung nagbigay sa instruction, linabas na po namin talaga. Nandoon, makikita niyo po sa Commonwealth na andoon yung to and from Montalban and to and from San Mateo. San Mateo. Ito yung mga area na dinadaanan po na neighboring
towns and municipalities. Yung transit point din Yeah, po ang inyong po. area. So, converging point po yan. Tama. Okay, sir. Nasa inyo po ang pagkakataon para sa inyong mga final thoughts, mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga kabalitaan na nanonood sa ating programa. Muli po, nagpapasalamat po ako sa balitaan, sa pag-imbita po sa amin dito para ma-air din po namin yung mga ginagawa namin being your policeman sa Station 6. At sana po sa mga mamamayan ng Quezon City, wag pong magsawang magtiwala sa inyong kapulisan at andito po kami 24 hours, 7 days a week para extend ang aming serbisyo sa inyo. Maraming salamat po si Colonel Eliazar Mata, PCP Station 6 Commander ng Quezon City Police District.